Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Para sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, las 9:05 sa aga. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulot mo gate sa massive watershed. Pinaka-purpose na ini para sa operation natin. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ila freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Maywaga, Pilipinas, Maywaga, Western Visayas. Syudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa manabutan sang amon pagserbisyo. Di gaman nga bahin sang kalibutan nagahatag kami sang katahuran. Mayong aga, good morning sa inyong tanan. Mga biyan, welcome sa isa naman kinisyon sang pagpangalagad sang programa Balita, Issue kag iban pa. Adlaw ko karon sa Miyerkules, Enero 28, 2026. Sa kinandar, mangingkupod ninyo tugtog alas 9:55 sa mga aga. Ako ang inyong alaga, JP Herbas. Mga biyan, hindi na apat kag katapusan nga Miyerkules kung bulan sa Enero tuwig 2026. Yes, sir, you're right mga biyan sa masunod nga simana, partikular sa adlaw sang Domingo. Sugod na mga biyan ang bulan sang Pebrero. So, kasan ulang kita nagsugalaw sang bagong tuig. Nagsugong we are saying goodbye na sa bulan sang Enero. Ginatamyaw ginaton sang isa ka mayad-ayad nga aga ang tanan nga mga kauturan naton na nagapamati sa aton sini nga pagpangalaga ikan sa probinsya sang Aklan, probinsya sang Antique, Pis, Guimaras, at siyempre diri sa Iloilo. Ginatamyaw taman ang aton mga kauturan nga nagapamati gikan pa sa probinsya sang Negros Occidental. Samtang zaman kapet-ayan nga aga para sa tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad. Kaupod man sa aton nga pagpangalagad pinaagi online. Ang pagpangalagad sa programa Balita, Issue kag iban pa mabatian live sa 585 kHz sa lisuan sang inyong radyo. Subong man sa atong official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Speaking of our Facebook page, Fabian, ginapasalamatan ginamon ang tanan nga naga-follow, naga-like sa Radyo Pilipinas Iloilo. Finally, after months of waiting, nalabot na naton ang 100,000 followers or 6-digit followers mga biyan. Kagini nangin na madinalagon bangod sa bulig ninyo tanan. From the bottom of our hearts, madamo gid nga salamat. May nga mas magdamo pagid ang mga sunod kag mga upod sa amon sini nga pagtulong sang balita.
Kung may follow us mga Ben ha, sa mga wala pa nagka-follow, imugin nga bantayan nga amon sini nga mga balita pinagi sa pag-follow, subscribe, kung pag-like sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mga biyan, subong adlaw sa Miyerkules, Enero 28, nagapadayon mga biyan ang pagpupugay 2025 ukon parangal sa mga lingkod bayani. No less than Executive Secretary Ralph Frecto, representing our President, ang nag-confirm mga biyan sa 2025 Gawad Lingkod Bayani ang ginagabig pinakamataas na padungog para sa mga outstanding government workers sa aton sining pungsod. This year's ceremony honors 24 individuals and 6 groups ng ila sining exemplary performance, unwavering dedication, and innovative contribution to public service ang nag-advance ng community empowerment, governance reforms, scientific breakthroughs, and national development. Ang ining padungog mga biyan ang may 3 ka distinct honor awards nga ginalakipan sang Gawad Lingkod Bayan ng Pangulo, Gawad Dangal ng Bayan, kag Gawad Pag-asa. Ang Gawad Lingkod Bayan ng Pangulo ang gina-award mabiyan sa 9 individual kag 3 ka grupo for their innovative ideas or impactful actions of national significance, particularly in the areas of public interest, security, and patrimony. Samtang ang Gawad Dangal ng Bayan ang ginaward mga biyan sa 10 ka individual na nag-demonstrate ang extraordinary acts of public service and consistent adherence to the highest ethical standards under Republic Act ukon RA number 6713 ukon ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Gawad Pag-asa ang ginaward naman sa 5 ka mga individual kag 3 ka grupo for their outstanding contributions that have benefited multiple government agencies pursuant naman inyong mga biyan sa Executive Order 292 Series of 1987. Ang Gawad Lingkod Bayani, formerly known as the Search for Outstanding Government Workers, ang nagakilala mga biyan sa mga civil servants who go beyond routine duties na nag-inspire sa iban to uphold the highest standards of ethical, effective, and people-centered governance. Congratulations kids sa aton sining mga Gawad Lingkod Bayani awardees for year 2025. Sa mga interesado mabalaan kung sino balaan ginpadunggan sa aton sining Philippine Civil Service Commission at bato naton mga biyan ang listahan sir gid lamang madugay sang siniiyang padungog. Kita ninyo sa aton nga screen ang pagpangunan ni Secretary Ralph Frecto, ang aton sining Executive Secretary, sa paghatag sa pagkilala sa aton sining mga Gawad Lingkod Bayani awardees coming from different regions of the Philippines. Kinakalipay naton mga biyan nga pila sa mga awardees ang siniiyang tuigan nga pagpadugog ang naghalid mismo sa Western Visayas. Samtang pasiplatan man nato mga biyan ang pila ka mga balita lokal kag balita nasyonal ginbantayan sa aton sining nga mga kaupdanan sa Radyo Pilipinas. Subuman ang mga updates gikan sa nunaytuhay nga mga ahensya sa gobyerno kag mga lokal nga panguluhan gikan diri sa Western Visayas kag subuman sa Bacolod City kag Negros Occidental. Pero antes kita magpatpat sa aton sining nga mga balita subong iya nga aga, kanay naton mabiyan ang latest update sa lakat sang panahon. Manaw naton sa Pag-asa Iloilo ang mga panyempo sa mga adlaw sang Miyerkules. Shall we expect sang maulanon nga panyempo? Para ang magapangibabaw nga panyempo sa subong.
Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:14 sa aga sa sining oras, kaupo naton sa piyak na linya. We have Ma'am Leonor Silvestre sang Pag-asa, Iloilo. Pilipinas. Radyo Pilipinas. Ma'am Leonor, good morning. Hi, hello everyone. Good morning. Muli ang ating latest weather update para sa Cebu sa Wednesday, January 28, 2026. Sa Cebu, wala naman nakita na monitor na i-observe sa Lord ay sagwa sa ating Philippine area of Christmas City. Tangtang Northeast, nung nag-affect sa Luzon, Gang, Visayas. Hindi naman sa Western Visayas, nag-experience siya kasasang pero weather condition para wala mga ating binabila ang mga posibilidad sa mga isolated sa pag-ulan sa sa Northeast Monsoon. Makasarangan tugtog-makusin naman ang hangin natin ng magahalin sa direction Northeast so magadalas ang makasarangan tugtog-mabalod na kadagatan. Forecast temperature natin general sa 24 to 30 degrees Celsius. Ang adlaw na butlak din ng alas 6:30 sa hanggang mag-aturo din alas 5:51 karon sa hapon. Kung muna ang ating latest weather update, halindrit ni Iloilo Doppler Radar Station, ako sa Mars, Oras Madamapit na salamat. Ma'am Leonor, as we speak, may mga area ba lamang sa Western Visayas nga nag-experience karon sang pag-ulan? Yes sir, area sa Dimaro, Dao, ang Hamindan, Ayun. Copy sir. So sa aton sining makuturan na halong-halong gid, although generally fair weather ma'am, no? Pero wala ginadula ang tendency sa mga pag-ulan. Yes sir. Yes, thank you good Ma'am Leonor sa imo sining oras kag impormasyon. Welcome to sa Maayon at Salamat. There you have it, Mabian. Latest updates lakat sang panahon. Idulong sa aton sang Pag-asa, Iloilo. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:16 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ibakabiyan ha, maghalong-halong gid sa subong nga panyempo nga katugnaw siyang hangin o kung malamig ang hangin pero nagatagiti ang init especially sa udto tubtob hapon. Mas maayo gid nga mag-inom kamo siyang vitamina o kung extra booster para likaw kita sa trangkaso kag subong man sa sipon kag ubo. May kung kaisa nga daan gulpi lang nagagalo, mabubo ang ulan. And after that, no daw wala lang. Balik naman sa tagiti nga init. Especially kung kaagahon, ma-feel naman guro nga pero na gid kalamig karon. According sa Pag-asa mga biyan, this will last until mid of February. Una naton nga ang ining nga lamig panugod pa lang. Expect naton nga as we approach February, particularly ang second week, mas maglamig pagid ang panahon. Alas 9:17 sa aga. Sa aton nga pagparumbalik mga biyan, istoryahan naton ang tuhoy sa paghatag palungog ng Philippine Civil Service Commission mga gawad lingkod bayani awardee. Sino-sino bala ang ginpadunggan? Kagiban pa ng mga impormasyon pagkatapos lamang isang pila ka pahanundom. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, gano'n, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking, po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng tamang general. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Pilipina. Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person. It surely does. Ang Maria Clara ay may 4 na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a new long skirt, the camisa, which is a colorless camise, and the panuelo, which is a stiff scarf. Paano kaya natinatigas yung scarves na di siya mabaluktot sa hangin? Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno. Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant. Good evening, my name is Gloria Diaz, Nagpo, Manila. Philippines! Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire. Exactly. Pinapasikat nila yung humble pinya cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced. Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another cultura. It sure is. Now that's a quick look at cultura, because our culture is cool. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Isang gabi, pauwi na sina Daisy at Eric galing sa sine. Eric, saan pa tayo pupunta? Gabi na. Uwi na tayo. Bakit? Anniversary natin ngayon. Tsaka sundali lang naman tayo sa motel eh. Ang kulit mo naman eh. Sinasabi ko na sa'yo na hindi pa ako handang makipag-sex. Tsaka paano kung mabundis ako? Diyos naman, huwag akong bahala. Sumama ka na sa akin. Kung mahal mo ako, patutunayan mo. Anong gagawin ko? Mahal ko siya pero ayoko pa talaga eh. Basta. Ano? Halika na. Sabi ko na sa'yo, huwag akong bahala. Eric, sa kanilang natin gawin to. Palagay ko, hindi pa talaga itong tamang panahon. At kung ako naman ang mahal mo, makapaghihintay ka, di ba? Isipin ang kapakanan, plano ang kinabukasan, abutin ang ninanais, hindi kailangang magtiis. Isang mapagpalayang mensahe hatid sa inyo ng Sentrong Sigla, Angat Pinoy 2004 at ng himpilang ito sa pakikipag-ugnayan sa Women's Media Circle Foundation. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Sakay na! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Ang sawit-sit ay bang-bang-bang, ang sawipon ay bang-bung-hang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi galang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi galang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Kung musikahan lang ang pag-uusapan, halina't kilalanin natin si Ryan. He is one of 4 children of Alberto Austria Cayabyab and Celerina Benzon Pujante, an opera singer and professor. Hilig talaga niya ang musika. Taong katulakan
sa akin ang aking napagdaanan. Sa katunayan, he was 4 years old when he took up piano lessons. Philippine Standard Time, Los 9:24 sa aga. Sige hapon, nagamamati ka mo sa pagpakalagad sa programa Balita, Issue, Kagaban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mr. Mabrian, hatagan na natong digwa ang pagbasa ni Executive Secretary Ralph Lecter sa mensahe ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Fellow workers in government, other ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Taus-puso po siyang nakiisa sa pagkilalang ito para sa ating mga lingkod bayan. Bagamat hindi natin siya makakasama ngayon, ipinapaabot niya ang kanyang mainit na pagbati at pasasalamat sa lahat ng mga bayani ng serbisyong publiko. Kaya't hayaan po ninyo akong ihatid ang mensahe ng Pangulo para sa inyo. Ulit, magandang umaga sa inyo lahat at isang mainit na pagtanggap sa Malacanang. Ipinagdiriwang natin sa araw na ito ang puso ng pamahalaan, ang mga kawaning tahimik na naglilingkod para sa sambayan ng Pilipino at sa bansa. Sa Civil Service Commission Honor Awards Program, kinikilala natin ang mga kawani ng gobyerno na mahusay sa kanilang tungkulin at huwaran sa prinsipyo. Hindi naman may kakailan na sa pamahalaan, mas madalas nating napapansin ang mga nasa matataas na posisyon. Ngunit alam naman nating lahat na sa bawat programa na ipapatupad at serbisyo na ihahatid, naroroon ang sipag at malasakit ng mga lingkod bayan katulad ninyo. Sa okasyon ito, 3 kategorya ng parangal ang igagawad natin para sa 2025 Outstanding Government Workers. Una, ang Gawad Lingkod Bayan ng Pangulo na ipinagkakaloob para sa mga naghatid ng natatanging kontribusyon na may malawak at pangmatagalang epekto sa kapakanan, seguridad at yaman ng bansa. Dito kinikilala natin ang mga inisyatibo na naghatid ng pagbabago. Halimbawa rito ay ang mga programa para sa kabuhayan at kooperatiba ng mga ningista. Gayon din ang mga tumulong sa pagtatayo ng mga sentro ng inobasyon upang plakasin ang mga lokal na negosyo. Kasama rin dito ang mga muling bubuhay sa ating industriya ng abaka matapos ang mga kalamidad at sakit na sumira sa mga taniman na nagbigay ng pag-asa sa ating mga magsasaka. Ikalawa, ang Gawad Dangal ng Bayan para sa mga kawani ng gobyerno na nagpakita ng di matatawarang paglilingkod at patuloy na pagtalima sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Kinikilala natin ang mga kawaning tapat sa kanilang gawain. Kabilang dito ang mga lingkod bayan na humigit pa sa kanilang tungkulin, gaya ng paghahatid ng serbisyo sa mga pinakalidlib na komunidad. Para rin ito sa mga naglunsad ng mga programang nagligtas ng buhay ng mga ina at sa mga nagtaguyod ng mas maayos na healthcare system sa probinsya. At ikatlo, ang Gawad Pag-asa na ating ibinibigay sa mga kawani na nagpakita ng natatanging husay sa trabaho at nag-iwan ng kontribusyon na ramdam sa higit pa sa isang ahensya ng ating pamahalaan. Dito kinikilala natin ang mga proyektong bunga
ng dedikasyon tulad na lamang ng paglikha ng mga kagamitang pangkaligtasan para sa mga mag-aaral sa panahon ng lindol at ang pagsulong ng seguridad sa pagkain at makakalikasang kabuhayan. Kasama na rin dito ang mga nagpalakas sa suporta para sa ating mga magsasaka upang ihanda ang ating mga komunidad sa climate change. Para sa lahat ng tumanggap ng parangal ngayon, kayo ang patunay na ang diwa ng tapat na paglilingkod ay buhay sa ating pamahalaan. Sa gitna ng dilim at ingay, kayo ang hibla ng liwanag na nagbibigay pag-asa sa ating sambayanan. Kayo ang patunay na maraming mabubuting empleyado sa ating pamahalaan. Kayo ang patunay na hindi kailangan maging tanyag upang tumulong sa bayan. At kayo ang patunay na anumang antas ng tungkulin, may kakayahang ang bawat isa na maglingkod ng may dangal. Naniniwala ako na hanggat may lingkod bayang katulad ninyo, mananatiling matatag ang ating republika. Sa ngalan ng sambayan ng Pilipino, maraming salamat sa inyong katapatan, sipag at malasakit. Patuloy ninyong isabuhay ang diwa ng bagong Pilipino. Disiplinado, mahusay, at mapagmahal sa bayan. Muli, congratulations sa lahat ng awardees. Mabuhay ang mga kawani ng gobyerno. Mabuhay ang bagong Pilipinas. At ito po ang talumpati ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Muli sa ngalan ng Pangulo at ng buong pamahalaan, taus-puso po namin binabati ang lahat ng ating 2025 outstanding government workers. Araw-araw, patuloy nating ipakita na ang pamahalaan ay handang paigtingin ang tungkulin nito para sa bayan. Gawin natin ang ating trabaho ng may husay at may dangal, kahit sa gitna ng maraming ingay. Laging piliin ang tama, laging isapuso ang obligasyon sa bayan, at laging unahin ang taong bayan. Patuloy po sana kayong magsilbing inspirasyon sa buong-hanay ng ating birokrasya at sa susunod na henerasyon ng mga lingkod bayan. Maraming salamat po, mabuhay kayo lahat, at mabuhay ang bagong Pilipinas. Thank you, Executive Secretary Recto. There you have it, mga biyan, ang hingin mensahe ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa ginhiwat, mga biyan, nga Gawad Lingkod Bayani Awarding Ceremony sa Malacanang. Naginbasa mismo ni Executive Secretary Ralph Recto. Samtang sa mga nagpamangkot kung sino-sino bala ang yung pang-dungga sa sining seremonya din sa Philippine Civil Service Commission, ulo kalingkod bayani ang nagdaog sa Gawad Dangal ng Bayan para sa tuwing 2025. Ang Gawad Dangal ng Bayan, as mentioned earlier, ang ginahatag si Second Widwal na nagpakita sa isa katumalagsahon na obra kung pagpanerbisyo sa pungsod. Sa padayon sini nga pagkabuhi siyang etikal nga binatasan tuman sa Republic Act number 6713 Kulang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. For year 2025 national winners ang Gawad Dangal ng Bayan, una mga biyan si Ber Renz Escovilla, Head Teacher 3 sa Department of Education Schools Division Office of Davao Oriental, Kalinawan Elementary School sa Mati, Davao Oriental.
Sunod rin mabiyan si Romel Teson Evangelio, Administrative Aid 3 or Driver 1 sa Provincial Government of South Cotabato, Coronadal City, South Cotabato. Also included mga biyan ang bugal sa Western Visayas nga si Ma'am Jocelyn Quevero Garbosa, Master Teacher 1, Department of Education Schools Division Office of Capiz, Rojas Farm School, Rojas Capiz. Also included sa mga ginpadunggan si Sir Daryl Dedea Gianan, Senior Fire Officer 1, Bureau of Fire Protection Region 5, from Pilar, Sorsogon. Also included sa mga awardees si Celia Laudencia Lopiano, Medical Specialist 3, Ilocos Training and Regional Medical Center from Parian, San Fernando City, La Union. Hagi sa pagid sa mga bugal sa Western Visayas, si Sir Cornelio Tikian Mabera, Administrative Aid 6, Department of Science and Technology Region 6, sang La Paz, Iloilo City. Inyong padunggan man si Divina Mayos Padsungay, Midwife 2 sa Baguio General Hospital and Medical Center, Baguio City. Subuman si Princess Lynn Aquino Padua, Teacher 3 sa Department of Education Schools Division Office of Cavite Province, 13 Martira City, Cavite. Also included sa mga awardees si May Ann Joy Velara Romane, Senior Education Program Specialist, Department of Education Schools Division Office of Cavite Province, from 13 Martira City, Cavite. And completing the list of the awardees mga biyan, under the Gawad Dangal ng Bayan category, si Ramon Martil Sumagang, Farm Worker 2, City Government of Calbayog, Calbayog City, Samar. Additional nga awards mga biyan ang ginhatag naman sa aton nga Gawad Pag-asa awardee. Sa mga tagdaog sa sininga kategorya, Ma'am Arlene Edgy Alex, Teacher 3 sa Department of Education, Schools Division Office of Batangas City, sa Batangas City. Si Michael Victor Nepomuceno Alimuro, City Administrator sa City Government of Quezon. Cheryl Osea Rebeta, Provincial Agriculturist sa Provincial Government of Albay. Lorenzo Bizares Rafael o Real Jr., Project Development Officer 2 sa DepEd Abra. Albert Aniasco Villanca, Professor 5 sa Bukidnon State University. Also included sa mga tagdaog mga biyan ang BJMP PRO 10 Justice Data Lab Team sa Bureau of Jail Management and Penology, Rumbia, Cagayan de Oro City. Included sa sininga grupo mga biyan, si Ma'am Jessa May Sara Calawag Sanchez, Jail Chief Inspector. Tungkol niya ang iyang mga jail officers, si Ayan Ray Sultan Anok, Jail Officer 1, Mary Joy Guahaugo, Jail Officer 1, Lino Cortez Mumongan, Jail Officer 1, and Gianni Angeli Andoy Ukaya, Jail Officer 3. Also awarded ang DNSC DNLI Management Team sa Provincial Government of Davao del Norte sa Mangkilam, Tagum City. Akips dari Mabian, Sanday Mervin Zay Zabala Suway Baguio, ang Provincial Government Department Head or the Provincial Information Officer. Lori Ann Lupiba Fermil, Assistant Professor 2, Joy Mondes Sorosa, SUC President 3, and Lou Helen Remoreras Tayone, Senior Administrative Assistant 3. Also awarded mabiyan ang Team Talasaka sa Department of Agriculture, Regional Field Office Number 2,
Tugigaraw City, Cagayan. Composed of Bernadette Tamayaw Caloso, ang ila sini nga team leader, Project Evaluation Officer 4, Mr. Joy Bangayan Datul, Information Systems Analyst 1, Jonazon Jeff Tolentino Factora Planning Officer 3, and Brian Joaquin Jimenez Razalan, Information System Analyst 2. Ang Gawad Lingkod Bayani, Gawad Pag-asa Award, ang ginahatag mga biyan sa isa ka individual o kung grupo para sa ila umalagsahon nga kontribusyon na bunga sa isa ka ideya o kung hilikuton na may direkta nga benepisyo sa masobra sa isa ka hensya sang aton gobyerno. Santo Manis Executive Order Number 292 Series of 1987 kag sa Implementing Rules and Regulations sini. Gid pamatulaan sa mga nagdalaog nga sa ululupod nga ideya, pagkabalaka kag inobasyon, maduso ang mas manami nga pagdumala. Isa ka pamatuod sang puso, dangal at galing para sa bayan. Last but not the least nga award mga biyan, ang Gawad Lingkod Bayan ng Pangulo and Gawad Pag-asa. Give sa mga awardees naton under this category ang mga masunod. Si Attorney Gamaliel Cordoba, Chairperson, or si Ruben Camille Mijares, Founder and Executive Director, Youth Uprising Grow School Philippines Committee Chairperson. Special Committee and Awards for Gawad Lingkod Bayan ng Pangulo and Gawad Pag-asa. Next mga biyan, si Luis Emmanuel D. Mabulo, Founder ng The Cacao Project Committee Vice Chairperson. Also included mga biyan sa mga ginpadunggan, si Attorney Marilyn Yap, Civil Service Commission Committee Member. Special Committee and Awards for Gawad Lingkod Bayan ng Pangulo and Gawad Pag-asa. Also included sa mga ginpadunggan mga biyan, si Rachel Quinones, Chief of Protocol, Chief of Presidential Protocol and Presidential Assistance and Foreign Affairs, Office of the President of the Philippines Committee Member. Also included sa mga ginkilala mga biyan, si Eliac Angelo A. Diaz, kag lakitban sa mga ginkilala ang aton sining mga iban pa nga mga committee members, si Attorney Ryan Alvin Aracosta kag Julius B. Hapa. So congratulations gid sa aton sining mga special committee members sa inyo sining madilag-on nga paghiwat sa karon iyang tuig nga sang last year nga Gawad Lingkod Bayani. And speaking of this Gawad Lingkod Bayani mga biyan, nagsugod na ang nominasyon para sa 2026 Gawad Lingkod Bayani. Atong kilalahon kay katagan sa dako nga pagpadungog ang mga kawani ng gobyerno sa ilang pagkabuhi sang puso, dangal at galing para sa atong sining pungsod Pilipinas. Himo nga mag-nominate mga biyan sa idalom sang tatlo ka kategorya as mentioned. Ini amo ang Gawad Lingkod Bayan ng Pangulo, Gawad Dangal ng Bayan, kag Gawad Pag-asa. Luma ng mga ahensya sang gobyerno
mga pribadong individual kag mga organisasyon ang sumite sa nominasyon tubtob Marso 31 sa CSC Regional ug Field Office kung saan nakip ang mga nominado. Para sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, las 9:45 na sa atin. Ang na-mention tayo kaina mga biyan, mga committee members at ito, isang Gawad Igod Bayani, Gawad Pangulo Special Awards. Pero ang listahan sa mga awardees sa idalom sa Gawad ng Pangulo, ang padayon nato nga ginahulat mga biyan until the moment. Hindi ka magsala mga biyan, subong lang inigin anunsyo. Wala ini nag-appear sa Facebook page o kung sa social media channel atong sining the Philippine Service Commission. Congratulations gid sa tanan nga nangin kabahin sa inyong pagkilala. Para sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, nas 9:46 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa aton nga mga iban pa nga balita lokal mga biyan. Kung sa nagigad nga simana nagparagtag sa bulig ang atong sininga Department of Agriculture sa mga mangunguma sa Aklan. Ang Provincial Government of Negros Occidental nagpalabot man mga biyan sa mga bulig sa ilang mga mangunguma. Nagparagtag ang Negros Occidental Provincial Government sa farm inputs balor 3 million pesos sa Federation of Irrigators Associations Central Negros Bago River Irrigation System. Ini nga tikang nagatuyo nga pabaskugon ang seguridad sa pagkaon kag ang produksyon sa probinsya. Bilang inisyal nga bulig na pulo sa 44 ka mga miyembro nga asosasyon sang nasambit nga federasyon mga biyan ang nakabaton sa mga farm inputs lakip diri ang binhi, abono, pestisidyo kag mga makinarya. Sunod sa mga opisyal sang FIACN BRIS, nakugid ang bulig sini agud mapasaka ang kalidad kag kadabuon sang patubas sang mga mangunguma. Ang ining inisyatibo nagatuyo man nga mapataas ang palangabuyan sang mga mangunguma kag masiguro na may ara sila sang estable nga kita. Ay banpang asosasyon kinalauman na makabaton sang amo nga suporta sa labing madali nga panahon. Samtang sa ibang pangabalita, here from the Provincial Government of Negros Occidental, nagpalabot sa iya sining nga kabalaka kag pagbulog Governor Bong Lacson ang Negros Occidental Provincial Government sa mga pamilya na de Captain Elmar Hukal halin sa San Enrique kag Jejanfer Parto sa Malfa halin sa Cadiz City. Ang nasambit nga mga individual mga biyan ang kabahin sa mga crew sang MV Devon Bay na tubtob subong wala pa makitaan matapos ang aksidente sa lawod sang West Philippine Sea sa nagligad nga Enero 23. Duwan siniging kilala sa probinsya ang kaisog kag pagkamaayo nga lider ni Captain Hukal sa pagtinguha nga masiguro ang kaluwasan sang iya mga tinawo. Isa ka buhat nga nagapakita sang pinakamataas nga kalidad sang isa ka marinong Pilipino. Nagparawagan man ang gobyerno probinsyal sa mga otoridad kag mga maritime stakeholder na padayunon kag pabaskugong pagid ang search and rescue operation para sa mga seafarers nga padayon nga ginapangita.
Para sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, last 9:49 na sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it, mga biyan, ang aton sining mga balita kag impormasyon nga natipon sa mga adlaw sang Miyerkules, Enero 28, 2026. Nangalan lagi lamang sa akong mga katuwang technical server Mora Ventura sa studio na Mr. John Magallanes sa transmit. Paraman ang inyong naging alaga, JP Herbas. Madamo gid nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.